Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw mga kahutahan. Welcome back to People's Court. Mainihanda na naman kami isang makabuluhang episode na tiyak na magigiliwan at mapupulutan ninyo na aral. Ako po ulit si Atty. Al Jumrani at kasama pa din natin ang walang kakupas-kupas, always looking like in her 30s, na si Judge G. Oyayko Nolasco. Hi, Judge G. Natawa ako sa iyo. Hello, Atty. Al. At hello po sa inyo mga kahuntahan. Magandang araw po sa inyong lahat. At of course, sa iyo, no? Na kanina pa nga nagpipigil kami ng tawa. At eto na, ang generous naman ng introduction mo. Ako kinakabahan ako ha. Bakit gano'n ang introduction mo? Pero salamat for that. Totoo naman di ba mga kahuntahan? I'm sure it's a mix of good genes, nightly beauty regimen, at syempre positive vibes. Ay nako, talaga, grabe na to. Parang feeling ko ito, either may hihingin or may ginawang kaloko. Parang sa mag-asawa yan, di ba? Pagka extra yung effort, yes. parang mapapaisip yung isa, ano kayang ginawa? Ito may ginawa siguro to parang ganon. Pero sige na nga, yes to all na lang. Diba? Ano sabi mo? Good genes. Good genes, okay. Nightly beauty regimen. Meron ba? At saka positive, attitude. Parang yun na lang. Yeah. Pero anyway, wala ako talagang masasabing nightly beauty regimen. Parang ano lang, pero hindi rin naman yung sinasabi na, hindi lang ako, hugas lang sa mukha. Hugas lang, hilamos lang. Hilamos lang. Okay. Hindi naman, meron naman. Kaya lang, siguro ang maano natin, yung good genes. Yes, good genes talaga. Parang inamin, na ganun talaga. Okay, sana all may good genes, di ba? Talagang yung pa talaga sinabi niya feature, hindi yung wala sa atin, no? Okay, sana kung health tips, beauty tips. Hindi kasi si Mama, di ba? Nakita mo naman si Mama. Oo nga, di ba? Hi, Ma. Di ba, 70 na siya, pero looks siya. Correct. Di ba? Yun. Kaya siya na lang. O kaya brother ko na lang. Yun na lang. Hi, Glenn. Ano kaya size ng paa niya? Hindi ko. Diba? Okay, anyway. So, ayan po, beauty and health tips from the one and only Judge J. Wala naman health tips. So, sana all, di ba? All in one package, beauty and brains. Salamat ulit pero talaga, nakakakaba na to. Parang puro ata positive nang sinasabi mo sa akin. Bakit kaya? Well, kasi nung nalaman ko ang topic natin today, nag-promise ako na dapat puro positive lang at bawal ang negative statements, lalo na kapag nakakasira ng reputation. Not that you have a negative reputation, Judge. Oo naman, talaga. Pero sabi ko nga sa'yo kagabi, di ba, na nag-usap tayo about it, more than the reputation, ang dapat bantayan ng isang tao is yung integrity. Ayun. Sabi nga daw, yung reputation is what others think about you. Pero yun na nga, parang impression nila sa'yo. Pero integrity kasi is kung sino ka talaga. Correct. Which is more important. No? When kahit na mag-isa ka. Correct. When no one is watching. When no one is watching. Correct. So that's who you really are. So that's more important than reputation. Correct. Diba? So here you go, mga kauntahan, a woman of integrity. Oo, yan. Pero yung totoo, yun naanihin ko na. Kahit wag na yung mga, sabi mo kanina, walang negative, beautiful, good genes. Kahit hindi na ako beautiful basta yung woman of integrity. Yun na naman ang paninindigan ko. But anyway, sa next episode natin, ang ano ko lang talaga, sa sobrang dami ng binanggit mo, sa next episode ba natin, pag iba na topic natin, babalikan na ba doon sa dati? Parang nakakamiss yun. Uy, grabe. Oo nga, no. Hindi talaga. I've always been this way, no. Wala ako sinasabing negative about other people except you. Except sa akin lang. I always see the good in people except you, and I'm always positive. May except talaga. Ano exception to the general rule lagi? Ay nako, talaga ba, Charmaine? Ganun ba talaga yon? Pero tama mga kahuntahan, today's episode is very interesting and timely. In a time when people can freely express themselves in social media about events, people, and places,
where do we draw the line? Kailan nagiging mali na ang ating mga posts at komento sa Facebook, Twitter, TikTok at iba pang social media platforms? Naalala ko yung title ng isang pelikula, kailan tama ang mali? May mga ganun ba? Oo, alam ko dati pa, mga 80s pa yata. Hindi, ang naalala ko lang yung parang may napanood ako na bakit masarap ang bawal? Ito ko yung mga napapanood. Diba, sabi nila gano'n, sa pagkain, ewan ko, like, siguro dahil sa, yung mga joke sa mga Muslim, di ba? Oo. Pag natikman na nila, gano'n, bakit masarap ang bawal? Pagkain na iniisip ko, ikaw kasi ko rin iniisip ko. Hindi ko kasi kung ano sinasabi. But Anyway, bago tayo magpatuloy at pag-usapan ang topic natin today, magbalik tanaw muna tayo sa ating previous episode na The Integrated Bar of the Philippines o IBP. Kasama ang ating special guest na si IBP PPLM Chapter President Attorney Danny Gapasin. Ayan, roll VTR. Actually, tama po yung sabi ni Attorney Al kanina, na pagkakamalan talaga kami palagi na bartender because of our ID, na Integrated Bar of the Philippines. Pero sana po, sa kaalaman ng publiko, ang profesyon po ng abogasya ay ang isang profesyon na hindi po under ng Professional Regulation Commission. Hindi po, wag niyo po kami nga hanapan ng PRC ID. IBP ID po ang counterpart ng PRC ID for lawyers. So isang public service po para sa lahat. Marami pong salamat. At yan po ang highlights ng ating previous episode kung saan tinalakay natin ang Integrated Bar of the Philippines o IBP. Maraming salamat po uli sa ating production staff sa magandang episode last week at syempre sa highlights na hinanda nila. At nagpapasalamat tayo kay President Attorney Danny Gapasin ng IBP PPLM Chapter. So thank you again, Attorney Danny, for that, and congratulations again for the successful IBP PPLM testimonial for new lawyers yung attendan ko mga 2 weeks ago. So Attorney Al, anong takeaway mo from our last episode? Okay, thank you, Judge. Ang pabaon ko from that episode ay yung discussion natin on the integration of the bar at ang mga purpose ng integration. Natalakay natin yung mga batas at desisyon na kumikilala sa kapangyarihan ng Korte Suprema na i-organisa ang mga abogado sa Pilipinas. Ayon sa Korte Suprema, hindi ito paglabag sa freedom of association ng isang abogado. Sabi nga ng Korte, hindi pinipilit ang isang abogado na sumapi kung kasapi na siya in the first place. Diba? Miyembro ng IBP ang isang abogado by reason of his or her admission to the bar. Ayon pa sa Korte Suprema, okay lang naman na hindi ka sumama or sumali sa mga activities na IBP chapter mo. Ang mahalaga ay miyembro ka at nababayaran mo ang annual association dues mo dahil ito ay para sa ikakabuti ng propesyon at ng publiko. Exactly. Yan. Kayo naman, Judge, ano ang mga takeaways nyo from that episode? Thank you, Attorney Al. Yung sa akin naman ay dagdag dun sa naging discussion natin about the IBP at paalala sa ating mga kahuntahan. Na mga kahuntahan, actually po ang IBP, isa sa pinaka-importanting project or program ng IBP ay yung pagbibigay po ng free legal aid sa ating mga kababayan na walang kakayahang kumuha ng sarili nilang abogado, lalo na nga pag may conflict of interest sa public attorney's office, which often happens, no? Lalo na sa mga probinsya. Pwede po kayong mag-inquire sa main office ng IBP sa may Doña Julia Vargas Avenue at pati na rin po sa local offices ng mga IBP chapters. So sa mga kahuntahan po nating nasa probinsya, hindi nyo po kailangan lumuwas dito sa Manila para lang po pumunta sa IBP. Ang gawin nyo po, alamin nyo po kung saan po yung opisina ng local IBP chapter at doon po kayo mag-inquire kung paano po kayo pwede mag-avail or makakuha ng free legal aid service po nila. Ayan. Thank you, Judge, for your takeaways. Teka, may take-home ka ba dun sa PPLM testimonial for new lawyers? Nako, take home na pagkain, wale. Hindi ako sayang. Siyempre, Bakit wala? Kailangan. Doon lang yun kakainin. Bakit diba? wala? That's so not you. That's so not. Bakit? Lagi ba ako may take home na pabaon na diba? pagkain? Diba mahilig ka sa Sharon na kanta? Ano Sharon? Balutin mo. Ako. Sige, tuloy mo na. Ayaw kumanta talaga nito. Hindi, wala. Kasi ang daming tao nun eh. Pero yung take home na memories, marami. Kasi nga, due to the pandemic, hindi na
kumbaga nabawasan yung ganyang Correct. mga events or nawala actually nga. yung mga ganyang events. So para makadalo ulit ng gantong kalaking event, ang dami kasi Correct. pumunta doon. So parang naramdaman mo na talagang, ayun na, ito na yung new normal natin. Konti na lang eh. Kasi meron, syempre mga nakamask pa rin, pero nakakatuwa na nakapag-gather together ng ganun. Yung po mga kahuntahan, yung binanggit po ni Attorney Al, yung June 25 po yun, pinarangalan ng IBPPPLM chapter ang mga new lawyer members nito at dinaluhan po yun ng mga special guests namin, no? Tulad ng ilang justices ng Supreme Court, mga judges at mga practicing lawyers. Andun sa event yung dalawang naging guests natin dun sa Best Bar Ever episode natin na sina Attorney Eunice Saavedra at Attorney Roderick Martinez. Yun. So napakaganda at napaka-memorable nung testimonial dinner. Kaya congrats again kay President Danny for that. Correct. Napakaganda talaga kasi nakita ko nga yung mga Facebook posts mo. Actually, di ko pa nga nababasa nung nakita ko sa wall ko, heart react agad. Ayan. Kasi hindi pwedeng hindi ka magka-heart react dito sa kanya. Oo, nagagalit to. Oh, sobra ka. Baka maniwala sila. Fake news po yun, mga kauntahan. Ayun. So by the way, mga kauntahan, if you have not watched our IBP episode or any of our past episodes, katulad ng Best Bar Ever episode kung saan guest namin sina Attorney Roderick at Attorney Eunice na pinarangalan ng IBP PPLM chapter, you can watch our past episodes on our Facebook page and YouTube channel. Yes. Hanapin nyo lang po ang GNN People's Court. Please like, follow, subscribe, and share na rin para marami pa ang matuto sa batas. Yes, and please po, if may mga tanong kayo tungkol sa batas, just comment on our videos or send us a private message and we will try to answer your questions as soon as we can and as best as we can. In fact, today, Attorney Al, meron tayong tanong na kinoment dun sa ejectment episode natin sa YouTube. We will read the question and answer it later. In the meantime, mag-shoutout na muna tayo bago tayo maubusan ng oras. Yes. At mauna ka na kasi extra bait ka ngayon sa akin. Oo nga. Sana consistent ako sa sinabi ko, no? Parang hirap kasi magpanggap. Grabe ka! Parang, nako Promise. talaga to. Ewan ko sa'yo, bala ka. Thanks, Judge. So, binabati ko na happy birthday ang mami ni Donnie na si Mama Nida S. Dulay na magse-celebrate ng kanyang 65th birthday ngayong July 8. May you have many more birthdays to come at wish ko para sa inyo ay good health at peace of mind. Wow! Happy birthday po, Mama Nida, and hi to Donnie. Donnie, inaaway ako lagi nito. Dalawin mo na nga kami dito sa studio para mapagsabihan mo tong si Al. Anyway, ako naman po binabati ko si Attorney Maya Garciano at ang kanyang loves na si Charlie. Attorney Maya holds a distinction of being the first ever valedictorian of the CEU School of Law and Jurisprudence. Ano ba yan? Nabubulol. And bukod sa naging student ko siya, nagkasama rin kami sa law office namin for 5 years. Ayun. And even after she left, syempre pa, yung special bond namin remained. Kaya parang si Attorney Eunice, si Attorney Maya is like a younger sister to me. Kaya yun, nung nagkita kami, todo kwentuhan. Nakakamiss siya talaga. Hi Maya, looking forward to our next chat. Nice. So, hi, Attorney Maya. Wow, nakakatuwa naman ang closest nyo, Judge. May iba ako, kasi may tanong ako. Okay, so speak of closeness, speaking of connections and all that. Ayun, so dati kasi, nabanggit mo sa akin na nag-deactivate ka ng Facebook. Ako ngayon, no, I cannot imagine myself without Facebook. Pero ikaw nag-deactivate ka. Oo, And then 5 years yun, oo, nawala di ba? ang Tapos nag-reactivate ka, sabi mo nga dahil nga nagsimula na ang People's People's Court. So how was Facebook before you deactivated and after you reactivated? Masasabi mo bang it's still the same? Ako, Attorney Al, parang ibang-iba ng Facebook ngayon kasi 5 years nga ako Oo nga, nawala. diba? When I first created my Facebook account, puro good vibes lang ang nakikita at nababasa ko. Also, the information were generally from the traditional media entities. True. Wala yung mga vloggers pa noon, ng mga pages na kung ano-anong pinupost. Kung dati connecting with family and friends ang Facebook, ngayon parang one-stop shop na siya for communication and sharing information. Ang masama, maraming fake news at paninira ang nakikita at nababasa ko. Kaya naisip ko nga dati, tama bang bumalik pa ako sa Facebook? Ay, grabe.
Ay, ang gusto ko lang naman malaman kung mas marami ba ang mga FB friends mo ngayon compared sa dati. Ganun ba? Seryoso Sorry naman ang naman. sagot. Ayan, Pero, anyway. grabe. Sorry naman, sorry. Oo. Pero true yun. Actually, yun yung talaga gusto ko itanong. No? And I agree 100%. Now, the recent elections may be the best example kung gaano ka-bold and fearless ang mga tao sa pagpo-post. At hindi lang yun, pati sa comment section talagang walang preno ang mga tao. O, diba? Agree ka naman pala sa sinabi ko, ikaw talaga. Naku, malamang mga kahuntahan, may idea na kayo kung anong topic namin today. Actually, medyo related ito dun sa episode 7 natin, which was libel in general. In that episode, we discussed the crime of libel under the revised penal code. More specifically, pinag-usapan natin ang libel bilang isang hamon para sa mga manunulat at mamamahayag. Yes, ang daming Manunulat manod. at mamamahayag. Yun. Tama, Judge. In this episode naman, pag-uusapan natin ang cyber libel o yung libel committed through electronic means tulad ng internet, social media, websites, emails, at group chats. At tulad ng sinabi namin kanina, ang daming active sa Facebook at sa ibang social media. At malaya ang mga taong mag-post at mag-share ng mga post ng iba. Kung ano-ano ang nasusulat o napupost tungkol sa mga tao, lugar at bagay. Buti sana kung positive lagi, madalas negative pa. At kung gaano ka-negative yung post, eto na, no? Yung opposite naman, ang daming reactions, meaning to say, mas binabasa, sinishare, pinapanood yung mga nega na posts. Inverse proportion, kumbaga. The more damaging the post, the more popular it is, sadly. Correct. You got that right, Judge. Social media can be very toxic and stressful. Kaya mga kauntahan sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang limitasyon sa freedom of online speech at ang crime na cyber libel. Para po ito doon sa mga nabiktima na ng cyber libel at para na din doon sa mga mahilig mag-post at mag-comment na hindi maganda at nakakasira ng pangalan at dangal. At para tulungan po tayo sa ating talakayan ay makakasama natin ng isang magaling na abogado, law professor at media personality. Magiging mainit ang ating talakayan sa kanya for sure. Kaya wag po kayong bibitiw, magbabalik po ang People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si Atty. Al at kasama pa rin natin ang one and only si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi uli, Judge. Maraming salamat, Atty. Al, at hi ulit sa iyo na kanina pa po siya talaga teary-eyed. Yes. With joy, ayan. With joy, okay. Oo. Welcome back po mga kahuntahan sa People's Court. Ito po ang Legally Speaking segment natin kung saan sasagutin natin ang mga tanong from our kahuntahans. At bukod pa po doon, magpapatikim din tayo ng konti tungkol sa ating topic for the day. At eto pa po, mamimit na rin natin dito sa segment nating ito ang ating special guest. Tama. At tulad na sinabi natin kanina, may tanong muna tayo mula sa isang viewer natin sa YouTube. Nag-comment siya dun sa ejectment episode natin. Para sa kaalaman ng ating manonood, ito po ang tanong niya. Okay. Hello po, Atty. Al, Judge Ma'am. At Judge ako Ma'am. kilala niya, hindi niya ng pangalan. Oo, nga lamang ka. Pero mas kapita-pitagan. Correct. Kasi Diba, may judge judge na, may ma'am ma'am pa. O, Diba, diba? grabe. Double whammy. Anyway, sige, ito po yung tanong niya. Ask ko lang po, ako po ay may Pag-ibig housing loan sa Dasmariñas City, Cavite. 2008 ko pa binabayaran. Noong 2017 po, di na ako nakakabayad sa housing loan ko dahil umuwi po ako ng Bacolod. Di po ako nakabalik ng trabaho dyan sa Cavite noong nagsimula ang COVID until now. Dating security guard po ako. This month lang po ay may pumunta na sa bahay ko at pinapaalis yung caretaker ko dahil na-award na daw po sa kanila yung house ko. Ano po ba pwedeng gawin ko kasi dito po ako ngayon sa Bacolod City? Maraming salamat po at God bless. Okay. Itatago na lang natin yung nagtanong po na yon sa pangalang JB. So JB, may tanong muna kami. May natanggap ka na bang kahit anong sulat mula sa Pag-ibig?
Importante kasi na mabigyan ka muna ng formal demand tungkol dun sa arrears mo, yung mga hindi mo nabayaran, bago umaksyon ng pag-ibig. Ang purpose ng demand ay para malagay ka in default. Kung walang demand, technically speaking, wala pang default. Kaugnay din ito sa due process requirement. Hindi pwedeng basta-basta na lang iterminate ang kontrata mo. So sa tingin mo, Attorney Al, papasok ba ito sa Maceda Law, itong sitwasyon kaso niya, ni JB? At ano ba yung Maceda Law? Okay. Ayan. Thank you for that wonderful question, Judge. Depende actually, Judge. Ayan. Sa law school, di pwede, it depends, di ba? Pero bawal dito sa yun. batas na to, it Yes, depends. okay. As a rule, applicable lamang ang Maceda Law sa mga contracts to sell, contracts of sale on installment, or financing ng mga real property tulad ng bahay. Hindi ito applicable sa mga loan transactions na tulad na ipinaliwanag ng Supreme Court sa kaso ng Spouses Sebastian versus BPI at 2014 case. Ayon kasi sa Supreme Court, ang contractual relations sa isang housing or home loan ay that of a creditor and debtor, hindi seller and buyer. Pero kung applicable naman ang Maceda Law, ito yung mga provisions or mga benefits ng Maceda Law. May grace period ang buyer para mabayaran yung kanyang arrears at may cash surrender value o partial refund kung sasakali ika-cancel yung contract. Okay. Kaya curious kami kung binili ba ni JB sa isang developer ang property at pagkatapos ay pina-finance niya sa pag-ibig dahil kung ganon, pasok ito sa Maceda Law. Pero kung ang nangyari ay nag-apply si JB sa pag-ibig para makakuha ng housing loan at ginamit niya yung loan proceeds para bumili ng bahay, then loan o utang ang contract nila with pag-ibig. So it will be governed by their contract and the law on loans, hindi ang Maceda Law. Ayun. So, kailangan nating malaman kung anong contract niya kay pag-ibig. At any rate, kailangan pa din niyang abisuhan ang pag-ibig tungkol sa kanyang unpaid obligation. So, JB, ang advice namin sa iyo ay makipag-ugnayan ka na kaagad sa pag-ibig para maklarify mo ang status ng account mo at i-verify mo kung totoo ba na may ibang nakakuha na nga ng property mo. Kung wala pa naman at active pa yung account mo with pag-ibig, then etong dapat mong gawin, no? Magpa-restructure ka na ng loan mo kung pwede pa. Go ahead, makipag-ugnayan ka na kaagad sa pag-ibig. Now na. Ayan. diba? O, diba? Now na. Now na agad. Urgent yun. Oo. Ayan. Kasi nga naman, di ba, pinuntahan na raw yung Correct. caretaker niya. Yes. Anong masasabi ng caretaker doon, Oo. di ba? Kaya Mahirap nga. kung mabuli yun eh, no? Ayan. So, sana nasagot namin ang tanong mo, JB. Good luck sa iyo at sana ay maayos na ang problema mo sa pag-ibig. Yung problema ng account mo sa pag-ibig fund. Yun. Ako, ikaw talaga, Attorney Al, ibang pag-ibig ang alam. Mahirap ayusin yung problema sa pag-ibig na sinabi mo kanina. Walang batas para doon. At kung makakapagbigay man tayo ng advice doon, parang ano yan, love guru ang dating. At saka ano lang yan, pro hac vice. Oo, yun. Diba? Explain what is pro hac vice. Ikaw na. Okay, for this case only. Oh, yun. Ayan. Oh, di ba? Pro hac vice. Oh, may Okay. natutunan po kayo. Ano spelling? P-R-O-H-A-C-V-I-C-E. Correct. O yan. Pero maiba na tayo. Bumalik tayo sa topic natin ulit. So, yung pong batas sa pag-ibig, no? Yung Kung wala love. tayong batas doon, Okay. Pero dito sa topic natin ngayon, meron po tayong batas, no? So, let's proceed to that. Attorney Al, yung topic natin for today, ano ba yung cyber libel? okay, thank you, Judge. So ito, mga kauntahan. Ayon sa Section 4C4 ng RA 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012, cyber libel ay isang uri ng libel na committed through a computer system or any other similar means. Libel naman, in general, according to Article 353 of the Revised Penal Code, ay isang public and malicious imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person or to blacken the memory of one who is dead. Okay. So, Judge, based on those definitions, ano ang mga elements or requisites ng cyber libel? Di ba dapat ikaw din ang sumagot? Dapat Sige share na ako tayo. na. Okay. Division of labor. Okay. Well, mga kahuntahan, applying the provisions of the cybercrime law and the revised penal code, ito po ang mga elemento or elements ng cyber libel. Unang-una po, there must be an imputation of a crime
o isang krimen or of a vice. Ano yung vice? Bisyo. Bisyo or defect, depekto. Whether real or imaginary or haka-haka lang ika nga. Or any act, omission, condition, status, or circumstance. Pangalawa, yung imputation po ay dapat ginawa publicly, no? Pangatlo, dapat po yung imputation na yon ay malisyoso or malicious. Pang-apat, yung imputation pong yon ay dapat na directed or nakatutok or patungkol sa isang natural or juridical person or kasama rin po doon ang isang taong namatay na. Panlima, yung imputation pong yon ay dapat na may tendency na mag-cause or makagawa ng dishonor. Ano yung dishonor? Discredit or contempt. Parang paninirang puri nga, di ba? Of the person defamed. Pang-anim, yung imputation po ay ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng isang computer system or any other similar means. Yun. Ayun. So, sa madaling salita, ang paninira ng isang tao na ginawa sa internet ay tinatawag na cyber libel. Sa anong media ba pwede magawa ang cyber libel? Andyan ang Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, at ilan pang social media at media sharing apps. Mabilis kasi kumalat ang chismis dito, kaya may publication, no? So, yung bawat defamatory or mapanirang post or comment ay possible case for cyber libel. Judge, may tanong ako. Kasama ba sa cyber libel itong mga private messages na pinapadala sa email, Facebook Messenger at Viber? Halimbawa, may nag-PM sa akin at sinabing maganda daw ako. Ay, hindi. Paninirang puri ba yun? Paninirang puri. Hindi ko Bakit? matanggap yun eh. Ngayon na maganda ka. Okay. Kailangan fabulous. Yes. Ganyan. Kulang So na maganda. pagka maganda lang, parang sobrang... Ano iniinsulto mo ba? Oo, ininsulta mo ba? Hindi mo alam na yung fabulous. Oh, Parang ganyan. yeah. So, fabulous and amazing. Oh, yan, mga ganyan, diba? So, what if may nag-message sa akin, galit na galit siya. Sabi niya, yan. Hindi, sabihin, hindi ka fabulous. Hindi ka maganda fabulous ka lang. Ayan. Maganda ka lang dahil naka-makeup ka. Diba? Oh, Diba, diba? ganun, minura, binuli at inasar ako. Pero private message lang. Ayun. So, ano yun? Is that cyber libel? Well, technically, hindi. Bakit po? Kasi basic element ng libel ang publication. Ano yung publication? Hindi, kasi ang connotation natin sa publication, yung dapat ba, Correct, para dyaryo. naka-print sa dyaryo, mga Oo. ganon. Hindi po ganon, no? So, ang publication po ay pagpapaalam sa third party, no? Ayon po sa kaso ng Alcantara versus Ponce na isang 2007 case, publication is making the defamatory matter if it has been written known to someone other than the person to whom it has been written. There is publication if the material is communicated to a third person. So simply put, gaya na sinabi ko kanina, meron dapat itong pagpapaalam sa iba pang tao. Bukod Correct. doon sa dinefame or yung nga siniraan at doon sa nanira. Dapat may nakaalam. May ibang tao, Oo, no? May yun po third yung person. publication. Hindi kailangan niya na pinablish sa newspaper. Hindi po ganon. Kaya yung private message sa'yo, na sinabing maganda ka lang dahil naka-makeup ka or hindi ka fabulous, yung ganyan, yung defamatory statement na yon na pinadala sa'yo directly, hindi po yan mako-consider na cyber libel kung kayong dalawa lang. At okay. hindi yun pinaalam halimbawa kay Donnie or sa mami mo. O yun. Hindi pa siya Ayun. cyber libel pagka Okay. ganun. Pero kung yung message na yon, shinare din nung nagpadala sa akin, may Ayun iba pa. na nakakaalam ng Yes. message na yon. May Actually, publication na. Correct. Kahit nga yun ay, bawa, shinare lang sa mami mo. Hi, Mami Fatima nga pala. Okay, Donnie, yeah. di ba? Yun na, pwede na yan. Ayun, okay. So, kaya mga kauntahan, may pero mga kauntahan, take note na kahit hindi siya cyber libel, may pananagutan pa din yung nagpadala ng mapanira at mapangasar na private messages. Oo, ha? yung kayong dalawa Correct. lang. Ito ay maaaring maging kaso ng grave coercion, light coercion, o yung pinakasimple na unjust vexation. And by the way, these private messages, including yung mga online posts at comments, naku, admissible in court yan bilang electronic evidence. Correct. Ang kailangan lang ay proof of the existence of these online posts, comments, and messages, authentication, at maituturo din doon sa akusado na siya talaga ang may akda o sumulat ng mapanirang post, comment, o message. Nako, that's easier said than done actually. Madalas na hamon dyan ay kung paano ma-identify yung author kung madalas sa ginagamit ng mga netizens ay mga pseudonyms or alias. Kadalasan ng mga libelous posts or comments ay nagmumula pa sa mga faceless anonymous persons. Correct. They hide behind the anonymity. Anyway, mamaya itatanong natin yan sa special guest natin.
kung paano ba ma-identify ang author at kung paano magbi-build ng case for cyber libel. Yan. Speaking of identity, Judge, kung yung sa identity naman ng victim ang pag-uusapan natin, may mga libelous statements o posts na, kunyari, blind item, no? Kesyo si ganito, ganyan. Yun yung subject ng post na hindi pinapangalanan. Well, mga kauntahan, this is not a valid defense, yung pag-blind item. As held in Philippine Journalists versus Theonen, a December 13, 2005 case, it is enough that at least a third person or a stranger was able to identify the person who is the subject of the defamatory statement. Halimbawa, nabanggit ang physical appearance, looks, trabaho, pamilya, address, at iba pang pagkakakilanlan ng tao except yung pangalan. Abay, superfluous at redundant na ang pagbanggit or pag-reveal ng pangalan kasi nga kilala na ng madlang people kung sino ang tinutukoy sa post o comment na iyon. Kahit hindi pa binanggit yung Kahit pangalan hindi pa binanggit yung pangalan. Tama. Naku, ang dami pa nating dapat pag-usapan tungkol dyan sa cyber libel. Kaya, why don't we invite na our guest para makakuha tayo ng expert insights on these issues. Attorney Al, could you please do the honor of introducing our special guest for today? With pleasure, Judge Jing. So our special guest is a graduate of BA Communications from the University of the Philippines, Diliman, where he was a consistent college and university scholar. He earned his Juris Doctor degree from the Ateneo de Manila University College of Law back in 1999. He is a law firm partner, a professor of law in civil law and commercial law, a bar reviewer and consultant to various government agencies and private corporations. At hindi lang yon. He is also a stand-up comedian, professional stand-up comedian, and was in fact regarded as one of the 10 funniest Filipinos by ANC TV network in the year 2020. He is co-founder of Insani Think, a comedy troupe known for its unique brand of thinking comedy, and a member of Comedy Cartel, the pioneer in point-of-view stand-up comedy in the country. Eto pa, na-google ko rin, na he used to be a musician pala. He loves movies and occasionally listens to BTS. Oh, parang of ikaw, course, di ba may ka rin sa BTS? baka magalit sa akin ng army nito pag sinabi kong hindi pala ako member ng army. Okay. Of course, he loves his wife, children, and parents more than anything else. Kaya mga kauntahan, please welcome to the show, Attorney Edward P. Chico. Yun. Ayan. Hello, Attorney Edward. Hi, Attorney Chico. Upuin niyo muna ako. Ano Oh, ba yan. dito agad? Ayan. O, sige, nakaupo ka na. O, sige na, pwede ka na bumati. Well, siguro una sa lahat na maraming salamat sa pag-imbita niyo dito sa inyong malaganap na programa. And of course, it's such an honor. Although ang reklamo ko lang, parang hindi ko to angulo, pero wala na tayong magagawa. Dito niyo ako pinaupo. Okay. Diba? Yan kasi ang seat of power. Oo nga. Pero Judge, gusto ko yung suot mo naka-pink ka pa rin, tapos na election, pero naka-pink ka. Favorite color May ibig ko sabihin to. ba yan? Hindi, actually, favorite even talaga. before. Talagang even before the elections, before pa naging kakampink, ito na talaga. Pink has always been my Correct. favorite color. Wala naman akong sinasabi tungkol sa kakamping. Oo. Eh, yun eh. Bringing Kasi up mo pink yung na. issue, so Oo. alam na, Judge. Ano ba sa Attorney Al, magandang gabi din sa inyo. Oo, syempre. And, no, Sige, ikaw muna. Okay. So anyway, thank you, Attorney Chico, for accepting our invitation despite your busy schedule. Ayun. Itutuloy ko lang, no? Kasi Oo. alam mo, si Attorney Chico kasi, mga kauntahan, ay isa sa mga haligi ng Musta Attorney kung saan ko pinahiya ang sarili ko doon. Joke lang. Hindi, syempre. I am very thankful of all the friendships and acquaintances no, because of Musta Attorney. Ang daming na-discover na talentadong lawyer sa Musta Attorney. Pero ikaw na ata ang pinaka-talented no, sa lahat ng mga taga Musta Attorney. Pakikwento naman, paano ka napasok sa stand-up comedy? Well, actually, it's by accident. Somebody invited me to do an open mic. Pag sinabing open mic, ibig sabihin, you're an amateur stand-up comedian and you would want to try to do it on stage. And I sort of liked it kasi nakakatuwa din naman na magpatawa. And the good thing about our comedy kasi it's point of view. So you basically make observations and you talk about them. Like kanina, pinag-uusapan niyo yung tungkol sa pag-ibig, di ba? So ang daming lumalaro sa isip ko habang pinag-uusapan niyo yung problema doon. Ang dami kong naisip ko dyan. Unang-una, naisip ko, no, maganda talaga yung pag-ibig na yan. Kasi sabi ko nga, anin mo kung may PhilHealth ka, kung wala ka namang pag-ibig. Correct. Diba? Naisip ko pa doon kanina, pwede din natin sabihin, naisip ko na walang bawal na pag-ibig at the end of the day. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi di ba
ba, hindi naman masamang magmahal. Di ba? Ang meron lang bawal na relasyon. Ayun. O, di ba? Ang lalim Yung mo mga ganyan, talaga. di ba? Or for example, naisip ko, mga bagay-bagay tungkol sa pag-ibig. Number one, napansin niyo yung pag-ibig para siyang padating na bagyo. Alam mo kung bakit, Judge, Attorney Al? Bakit? Kasi di ba kahit may pag-asa, hindi ka pa rin sigurado. O, di ba? O, di ba? Yung mga ganyan. Ano nang pag-iisip So basically, if niya you say something, I sort of, I think about how to make it funny. So minsan, you try to look for things that most people do not see. And kaya siya nakakatawa, hindi ba? O yun, bukod pa doon sa pagsisimula mo sa stand-up comedy, ito nga rin nung na-research ko, kasi ginugel ko nga nasabi nga, you used to be a musician. So ibig sabihin, nakaraan na. Ang unang tanong ko dyan, anong instrument or baka vocals ka kasi at bakit ka tumigil? Kasi used to be. Sabi mo nga, Judge, nakaraan na, bakit kailangan i-bring back pa? Oh, diba? Alam mo yan. Pag Parang natapos na, tapos na. So, there's no point. Pwede naman. pwede. Sometimes pwede naman balikan. Yes. Oo. correct. Kaso ang hirap kasi, minsan pagka bumabalik ka, lalo ka nasasaktan. Bakit? Parang ano ba ang experience mo sa pagiging musician? Well, kagaya ng pagmamahal din, di ba? There's so much pride in it. And I've realized, na dapat pag nagmahal ka, or kahit musikero ka, dapat walang pride sa puso mo. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ang pride kasi parang brief yan. Hanggat hindi mo binababa, walang mangyayari. Yan na naman. Tatawa na naman. No, but seriously, I used to play the keyboards and I used to play the guitar. Ang problema lang kasi, kailangan laging mag-practice. Correct, Siyempre, marami na tayong pinagkakabalahan. Pagmamahal nga lang, mauubos yung oras mo. So, paano pa kung magpa-practice ka? So, that's when I discovered comedy. Because I can basically do it on my own. Minsan, masarap din magsarili Kasi, ika nga wala kang aalalahanin. Ikaw lang. Parang dami niyo hugot talaga. Marami diba? kasi akong binaon. Kaya marami na tayong huhugutin. Di ba nakalibre tayo ng stand-up comedy dito sa show? Pero no? nako, looking forward talaga ako dun sa show. At mga kahuntahan, sa July 15, may show po si Attorney Chico sa bar nila. Mamaya, announce pa natin yan further. Pero anyway, papunta na tayo ulit dun sa exciting medyo, part. ano na yata, papunta na tayo sa exciting part. Medyo luma na. Kailangan na natin hanapan ng bago. Correct. Anyway, excited na po tayo na simulan ang ating discussion about cyber libel. Pero let's have a short break muna. Huwag po kayong aalis mga kahuntahan. Magbabalik pa po ang People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court. Ako po ulit si Attorney Al Jumrani together with my People's Court partner, Judge G. Oyenko Nolasco. This is the Amicus Curiae segment na ang translation ay Friend of the Court. At ang ating Friend of the Court ngayon ay si Attorney Edward Chico. That's right, Attorney Al. So para ma-maximize ang time natin with our special guest, simulan na natin ang ating discussion with Attorney Chico. So ang first question natin, Attorney Chico, marami kasi nagsasabi na hindi raw paninira ang pagsasabi ng totoo. Tama ba ito? Is truth a defense in cyber libel? Well, una-una siguro bago natin sagutin yan, okay lang ba na ipaliwanag natin yung konsepto ng freedom of expression? Ayan, okay. Kasi lahat ng tao ay may karapatang magpahayag ng kanyang saloobin. And in fact, sabi nga 'di ba sa Amerika, a freedom of speech, the very bedrock principle of a functioning democracy. At yan ay constitutionally guaranteed. So as a general rule, you can basically voice your opinions, you can basically criticize others, and you can even make any comment on any matter that would actually involve public interest. At nakikita na nga natin yun sa social media as an emerging platform. Yes. Lahat na ng tao may boses ngayon, lahat may opinion. Correct. Minsan sinisisi ko na nga yung lintik na social media na yan kasi di ba napansin mo, mula nung nagkaroon ng social media, yung mga bobo lumakas yung loob, di ba? Parang naisip nila,
Yikes, hindi tayo nag-iisa. Madami tayo, Marami dapat, pala di ba? tayo. Dati yung mga bobo, alam nila. tayo lang. Dati yung mga bobo. Tahimik lang, tapos nakikinig Oo. talaga sila sa mga matatalino, Exactly. di ba? Dati yung mga bobo, alam nila kung saan sila lulugar. Di ba? But right now, of course, everyone has an opinion, everyone has a voice, and there's nothing wrong with that. Unless of course, it falls under libel, which is not a protected speech. At diniscuss nyo na nga kanina yung elemento ng libelo. And the important question is this: what if what I say is defamatory? Alam ko naman mapanirang puri, hindi ba? Pero sa katotohanan naman ito ay hindi naman siya pagsisinungaling. Ito ay totoo. Halimbawa, sinabi ko na pangit yung isang tao, talagang pag nakita mo naman talagang pinagkaitan ng kagandahan. So totoo naman yung sinasabi ko, pangit naman siya talaga, hindi ba? Or halimbawa, sabihin ko na sa lahat ng politiko, ang pinakapaborito ko si Jojo Marbinay. Kasi sa lahat ng politiko, siya lang yung mula noon hanggang ngayon, hindi nagpapalit ng kulay. So, ibig sabihin, it is true naman. Totoo naman, hindi siya nagpapalit ng kulay. Ano? But the point is truth a defense in libel? Ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Kasi if it's defamatory, nakakasira ng pure, kahit totoo yan, kailangan kang managot unless maipakita mo na you've basically uttered such utterance in good faith. So and when you say you are in good faith, for example, you need to protect the public welfare, you need to remind the public of some wrongdoing, and you need to some sort issue a caveat, hindi ba? Yung ginamit ko lang yung caveat para magpa-impress. Para sabihin na marunong din tayo mag-impress, ano yung hindi ba? caveat? Yung caveat parang warning sa inyo na itong problema na ito ay totoo at kinakailangan mag-ingat kayo. But unless you can prove or establish good faith, then you can actually be held liable for it. And so, which presupposes therefore that the burden of evidence is on you. Kasi pag dinimanda ka ng libelo, ang presumption niyan malisyoso ka. Kasi kung hindi ka naman malisyoso, bakit ka magsasabi ng isang bagay na hindi maganda? And but if that is true, you have to prove in court na I've done this precisely because it is for the common good. Some noble purpose. So, hindi porkit totoo, ibig sabihin wala ka ng pananagutan. Tama ka doon. Kasi dyan yung mga tsaka obvious naman when they say the truth, they want to influence other people to make an opinion about the subject of the statement. Yes, So kaya paano masasabi na in good faith yun, no? Kaya mahirap nga rin i-prove yung good faith, especially kung effect nun is for people to at least join you, kung ano man yung gusto mong i-push na agenda or opinion. And besides, diba, minsan masakit ang katotohanan. Correct, the truth hurts. Malaman mo na hindi ka pala mahal. Bagamat minahal mo siya ng lubos na lubos. Yung umaasa ka nang wala ka ng mga asahan. Nag-aantay ka nang hindi naman darating, hindi ba? So masakit ang katotohanan, which is why if it's done maliciously, it's wrong. Pero kasi mahirap ngayon, no, yung, di ba sasabi natin sa iba na, if you have nothing good to say, then just don't say anything. Pero hindi parang meron talagang need yung mga tao, lalo na sa social media talaga, no, to comment, no? At yun na nga, ipapaalam pa sa iba. Which brings us to yun nga, yung sa publication naman. Kasi it's different na pagka sa ating dalawa lang. For example, sa ating dalawa lang, pag sinabi ko sa iyo na ang pangit mo, parang o hindi ano na yun example lang yun, Ala. Hindi po pangit. Ba't parang may damdamin yung pagkakasabi kasi mo parang gumaganti lang ako. Kasi lagi ako yung nito. Yes. Hindi, pero gwapo po si Attorney A. Sa totoo lang. Sige, 6-footer din. 6-footer. Napagkamalan to 6-footer with you, Max. Pero pag pinagtabi mo kami, wala na. Sabi ko nga sa hindi. kanya, medyo mag-slouch kapag upo ganyan. Ganun. Oo nga, Judge, ikaw ang pinakamatangkad dito sa ating tatlo. Oo nga Kumusta naman? Naka-heels, hindi pa ako naka-heels yan. Diba? Anyway, so yung publication, sa iba yun, na pagka sa'yo ko lang sinabi sa'yo directly. Correct. Pero pagka sinabi ko na kay Attorney Chico na, yun nga, ang pangit ni Attorney Al, ganyan, yung ba enough na para magkaroon, para mag-qualify dun sa element of Pwede ba publication? isa lang? Or kailangan Pwede bang isa? may minimum number of people na nakabasa ba niyan? yun? Well, actually, medyo hindi tayo sigurado dito sapagkat ang Korte Suprema wala pa naman talagang na-desisyon na kaso patungkol sa problema na ito. Pero sa ordinaryong libelo, for example, nagpadala ka ng sulat sa isang tao, so yung sulat na pinadala mo ay hindi napapasok sa libelo yon. Kung yung sulat daw ang sinasabi ay nakatakip at talaga ang makakakuha yung tao lamang. But the moment a third person
will have the opportunity to see it. Like halimbawa yung sulat nakabuyang-yang at kahit pinadala ko lang halimbawa kay Judge yan, and I'm talking about Attorney Al, at kung nakabuyang-yang, sinasabi ng Korte Suprema, may posibilidad na maaring malaman niya ng iba. Kasi pag sinabi nating publication, it does not actually relate to the public at large. Pwedeng isang tao, dalawang tao ang makakaalam. Kaya nga dun sa example na pinag-usapan natin kanina, very critical yung usapin ng group chat. Kasi maraming group chat ngayon eh. Maraming mga miyembro. Yes. Hindi ba? Kasi iba yung private message between me, for example, and Judge Nolasco. So kami dalawa lang yan. Pero di ba nauuso yung group chat? Correct. Na maraming mga miyembro, may 10, may 20. So dapat mag-ingat ka doon kasi pag nag-post ka doon ng bagay na nakakapanirang pudi sa isang miyembro, that could actually amount to publication, which is an element of libel. Kaya so dapat mag-iingat tayo doon. But when we talk about publication, linawin natin, pagdating sa social media, ang liable lang sa publication, yung nag-publish. So ibig sabihin, yung author ng original post. Okay. So halimbawa, may post ako, sinabi kong magnanako itong politiko na ito, nahuli siyang nagnakaw ng 30 milyon nung siya ay nakaupo pa bilang mayor. Halimbawa, yan ang sinabi ko at pinangalanan ko yung tao na yon. Ako lamang ang liable doon sa post na yon for libel dahil ako ang original author noon. Ngayon, paano yung mga nag-share? Kasi uso yung mga nag-share. Ang sabi ng Korte Suprema sa Dicini case, hindi siya liable. Bakit? Kasi if you look at the law, ang liable kasi is the person who causes the publication of the post. Ikaw, shinare mo lang naman. Correct. So, ibig sabihin, kahit pala sa ganitong bagay, hindi masamang mag-share. So, hindi ka liable dyan. So, pangalawa, paano yung mga nagko-comment? Yan Yan yung mga lintik na yan, di ba? Talagang wagas, di ba? Wagas makakomment Oo, diba? nakaka-stress. Kaya hindi na ako tumitingin sa comments. Kung minsan mas matindi pa sila Kesa dun sa sa post. mga original post. Exactly, oo. So kung ikaw ay nagko-comment lamang, nakikisakay ka lang, hindi ka naman magiging liable. Pero pag ibig sabihin na nakikisakay, hindi mo dinadagdagan yung issue. Kung halimbawa sinabi niya si X ay magnanakaw, ang sinagot mo ay totoo, magnanakaw naman talaga yan. Ay nako, kilalang kilala yan na magnanakaw. Dahil hindi mo naman binabago yung nature ng post ng author, hindi ka liable. Unless of course yung comment mo, nag-introduce ka o nagdagdag ka ng panibagong defamatory remark. Hindi ba sinabi mo, hindi lang magnanakaw yan, babaero yan. Correct, Tambaho ng kilikili sa totoo lang. Yung mga ganyan, Mga di ba? ganyan. Nagdagdag O, ka dun sa nagdagdag ka ng original. panibagong istorya. So, nagiging original post Yes, ngayon yon yung as if comment. you are the author na nag-cause ng publication ng panibagong defamatory So, remark. siguro dun din sa nag-share. Halimbawa, di ba, may nag-share kasi na straight share lang eh. Na walang comment sa Walang ibabaw. ano sa ibabaw. Pero halimbawa, si nag-share is may intro pa siya. Na may dinagdag pa siya na doon Hindi rin sa ano na pwede yun. yun. Ay, hindi- Oo. di ba, Kasi ano na dagdagdag yun? ka ng panibagong usapin. Ibig So, sabihin, yun. Magiging liable yung na siya dinagdag doon. mo ay ibang kaso ng libel yun. Oo, It has correct. nothing to do with the original Yes, post. so pwede rin tong subject of the post to also file a case against that particular sharer. Oo, ang liability mo hindi dahil doon sa Doon sa shinare mo na original. post, Oo, kundi kundi doon doon sa sa bagong pinag- defamatory Exactly. statement that you basically posted about. Ayun. oo. Okay. Ayan. So ngayon, first thing naman natin yung mga privileged communication or yung mga accepted naman kahit na i-share man yan or kahit na partly nabanggit mo na kayo na yung truth for lawful purposes. But other than that, meron pa bang ibang mga communication or statements na privilege at hindi siya libelous? Well, siguro ibig sabihin ng privilege sa Tagalog meron kang pribilehiyo. Kahit naman sa buhay, 'di ba, lagi may pribilehiyo. Pag nagmahal ka, may pribilehiyo. Kahit nasaktan ka, may pribilehiyo rin kasi matututo ka at mag-move on ka. Yes. So, you become a wiser person. So, pagdating sa usapin ng libelo, meron din tinatawag na privilege communication. Ano ibig sabihin nito? Ito yung mga kataga, mga pananalita, ito yung mga sinasabi mo na sa katotohanan, ay mapanirang puri, nakakasakit, hindi ba? Hindi ka tanggap-tanggap. Pero dahil ito ay privileged, hindi ka liable. Ano ito? Halimbawa, may tinatawag tayo na absolute privilege communication. Okay. Yung mga nangyayari sa mga legislative and judicial proceedings. Tayong mga abogado, di ba? Pag nagdedemanda Yes. tayo, madalas tayong magpahayag doon ng mga bagay na nakakasirang puri sa kalaban natin. Pero yan ay hindi ka liable dyan sapagkat ito ay bahagi ng trabaho. prosesong pangbatas at kinakailangan ito para malaman ang katotohanan at magkaroon sa katarungan na hinihingi na nagpa-file ng kaso. So anything that you utter within the concept of this judicial proceeding
is definitely privileged communication. Ako nga madalas na nakikita ko, di ba may mga abogado walang modo. Hindi ba Sa pleading yung kung nila. magsalita sila, yung argumento nila, walang kaugnayan Oo. sa fact. Correct. di ba? Ad hominem pa. Ad hominem. Pero ano yun, Diba? yung mga yan, hindi nga sila magiging liable Pero, sa cyber libel, pero administrative case. Administrative Oo, case. Sa lawyers Oo. naman yun. Kasi di ba dahil sa code. may kalaban akong abogado, wagas magsabi na itong kalaban kong abogado masama mag-isip yan. Oo, yung Oh, mga ganyan. he is evil, ganyan. I mean, hindi mo dapat sinasabi yan. Pero kung it's part of what we call judicial proceeding, so hindi ka liable for libel. But of course, you can also be held liable administratively. Kasi hindi naman sa isang abogado na walang modo, di ba? So aside from judicial proceedings, Ay, yung mga legislative proceeding, halimbawa, kasi bahagi yan sa pagbalangkas ng batas. At alam naman natin na ang batas ay kinakailangan para magkaroon ng kaayusan ng ating lipunan. At higit sa lahat, para magkaroon ng order. Kasi yung order nito ay kinakailangan para mapasunod mo ang taong bayan at magkaroon ng magandang relasyon ang gobyerno halimbawa sa isang banda at ang mamamayan sa kabila naman. Sa bandang uli, makakabuo sila ng isang magandang lipunan na may kapayapaan, kaunlaran, na ang lahat ay nagmamahalan at nagsasabi na ito na talaga ang Pilipinas na gusto ko. Diba? So, dahil importante yan, dahil importante yan, kaya yan ang tinatawag natin absolute privilege communication. Bagong lipunan, BBM ka ba kahit naka-pink ka, Judge? Hindi. Binagit Kasi mo yung ang mga bagong binanggit mo, lipunan. para kang para kang pwede kang maging spokesperson ng nitong bagong presidente. Correct. Golden age nga. Diba? Golden age na. Anyways, bukod pa doon. So yun, meron din tinatawag tayo na yung qualified privilege communication. Okay. So kagaya ng absolute privilege communication, ito ay mapanirang puri. Pero kung ginawa mo dahil sa magandang layunin. So for a noble purpose, kagaya na sinabi natin kanina, you want to protect the public, you want to promote the public welfare, maaari mong sabihin that this may hurt the person, but at the end of the day, I'm doing this with the end in view of protecting the public. But again, the burden of evidence is against you. Kailangan patunayan mo na maganda talaga ang layunin mo, which is actually very difficult to do. Correct. Napakahirap naman na naninira ka na, tapos sasabihin mo, ginawa ko yan dahil sinabi sa akin ni God. Ganun yan, hindi ba? Pag nanira ka, automatic, medyo hindi talaga maganda yon sa sinisiraan mo. Ang mission ko dito ay magsabi ng totoo. Oo, di ba? Kinausap ako ni God. Sabi niya sa akin, gawin ko to. Diba? Okay. Ayun. Sige, meron kang tanong. Yun. Yung sa naman, kasi cyber libel sa criminal case. Pero bakit may hinihinging damages or yung tinatawag ng danyos perwisyo Pero perjuicios yun, ang perwisyo's, danyos perwisyo's or damages yung alleged victim. Halimbawa, dyan yung 1 billion damage na cyber libel case against dun sa isang kapamilya actor. 1 billion ba talaga? 1 billion. Pambihira yung 1 billion na yun. Grabe, di ba? Anong klaseng reputasyon kaya meron yun, hindi ba? Kaya nga, Ako, feeling ko pag ako pag ito, siniraan, siguro hingin ko mga 20,000 lang. Grabe ka naman. Parang ganun lang yung worth ko. Dahil yung Diba? reputasyon mo, Oo, diba? Hindi kagaya ni Judge. Ito talaga. Ito yung mga peg na pang 1 billion. Mukhang mayaman. Oo, 1 billion. Alam mo, ayoko nga tumabi sa'yo. Itsura mo kakang gumugulong sa salapi. Yung parang pera ginaganyan-ganyan mo lang, Judge. Diba? Tapos maganda pa, matalino pa. Correct. Sana all. Sana all talaga. Okay, so ano na? Halimbawa, katulad nun. Bakit ganun? No, 1 billion? Like, anong basihan? I mean, okay, sige na. Sabihin natin paninira siya, pero 1 billion? And besides, it's a criminal case, di ba? Dapat kulong yun. So, bakit meron involved na ganyan? Well, kasi di ba ang general understanding natin, in fact, this is according to Article 100 of the Revised Penal Code, a person who is criminally liable is also civilly liable. Alam niyo po, para sa kabatiran ng mga nanonood, pag gumawa po kayo ng krimen, ang krimen na yan ay ginagawa nyo laban sa Estado. Correct. So, ang talagang may atraso kayo sa state. Kaya nga, di ba, kapag kayo na demanda, ang tawag sa kaso ay People of the Philippines versus Zenaida de la Cruz halimbawa. Kasi kapag gumawa ka ng krimen, ang pananagutan mo nga ay sa Estado. Pero syempre, bagamat ang Estado ang real party in interest, sila ang nasaktan, merong tao talaga na nagsuffer ng injury o na nagsuffer ng damage. At dahil siya ay nasaktan, kinakailangan siya ay mabigyan ng danyos para dito. So kung halimbawa, may sinabi akong paninirang puri laban kay
Attorney Al, hindi ba? Sinabi ko nga sabi ko, alam mo si Attorney Al, maganda lang yan, ha? Hindi siya fabulous. Sa totoo ako lang nakakapalan ako dyan. Sinasabi niya, fabulous siya. Everyone knows pretty lang. Hindi ba? So, alam ba, ganyan ang sinabi natin. Ma-hurt ako doon. Na-hurt ka doon, hindi ba? So, if you sue me for libel, definitely, ang atraso ko ay sa estado pa rin. Pero dahil ikaw ay nasaktan, kailangan magbayad ako ng danyo sa'yo. Ngayon, ano ba yung amount na danyos na pwede mong singilin? Syempre, ikaw ang magdidikta kung magkano. Pero sa bandang huli, korte ang magtatakda kung ano lang talaga ang pwede. Ang kapal naman ng mukha mo, sinabihan ka ng maganda, tapos 1 billion pa. So, it doesn't even make sense, hindi ba? Pero syempre, dahil ikaw ang nagdemanda, maaari ka magsabi kung ano ang gusto mo. Good. Sa teka, bago tayo pumunta dun sa next question natin, may follow-up lang ako dun sa amount of damages. Now, based on your experience, Attorney Chico, or kaya based on sa knowledge mo, ano yung usual amount ng damages na ina-award sa mga gantong klaseng kaso? Cyber libel and libel na rin. Like, katulad nito, 1 billion ang hiningi, pero ano ang pwede niyang ma-expect sa korte? Kumbaga, paasa lang yung 1 billion. Pero ano yung reality? Expectation versus reality. Kasi di ba marami naman tayong forma ng damages, hindi ba? Halimbawa, may tinatawag tayo ng actual damages. Halimbawa, isa akong artista dahil sa paninirampuri mo, nawalan yung ng proyekto. Babayaran sana ako doon ng 20,000 pesos. Nagubad pa ako, di ba? Pero yung 20,000 pesos na nawala sa akin yun, kung mapapatunayan ko sa korte na meron talagang ibibigay na 20,000 pesos, sabi nga ng Korte Suprema, pag naghingi ka ng actual damages, dapat may resibo talaga, may proof ka. Napatunayan ko naman, so maaari kong hingin yun. Of course, marami pang uri ng damages, yung mga moral, temperate, exemplary. Pero ang kadalasan hinihingi ng tao, yung tinatawag na moral damages. Ano ba yung moral damages? Nasaktan, nasira ang aking reputasyon, hindi ba? Nag-cause ng sleepless nights, hindi ako makatulog. Dati hindi lang ako nakakatulog dahil sa crush ko. Ngayon hindi ako nakakatulog dahil siniraan mo ko. May kasamang gigil, hindi ba? Talagang hindi ko matanggap, na-depressed ako. So maaari kitang panugutin para magbayad ng moral damages. Ngayon, magkano ang amount na sinisingil sa moral damages? Depende yan kung paano mo maipuprove yung case mo. Kung talagang nakita ng korte na talagang nasira ang pagkatao mo, sukat na lamang na parang kitlin mo ang buhay mo, na parang sinabi mo, this is it. Life is not worth it, di ba? So, maaaring bigyan ka ng mas malaking amount. But I have yet to see a moral, a form of moral damages na ang amount ay 1 billion pesos. Sino bang nagreklamo na ito? Baka kakaiba naman ang kanyang reputasyon, hindi ba? 1 billion. Kasi sa rape cases, magkano? 50 lang? 50. Pagka namatay, hindi ba? Pagka namatay nga, nasa 50. Exemplary, 50. Correct. Actually, mga ganun lang ang award. Pero ito 1 billion? Kung pwedeng 1 billion, siraan nyo na lang ako. Hindi ba? So, source of income ko yan. Yes. Okay, so speaking of yung cyber libel, ano ang ebidensya na kailangan para mag-build yung case for cyber libel? Well, syempre kinakailangan, kagaya nga na sinabi nyo kanina, admissible as evidence na yung mga posts sa internet. Kadalasan lang ang problema dyan, nawawala. Correct. So, dapat i-screenshot mo muna. Kasi pagka nawala, mahirap pabulin yan. Pagka nawala kasi, may mga technical means of unearthing the same, but it's actually very, very difficult to do that. So, kinakailangan, meron kang resibo, may pruweba ka. Kasi yan lang naman ang maaari mong pwedeng gawin. At may mga proseso at requisitos pa, kagaya na na-discuss nyo kanina, para patunayan yung authenticity noon. Pero kapag napatunayan mong authentic yun, that would suffice, that would serve as the evidence of publication. Kasi nung araw talaga, gugupitin mo lang yung dyaryo. Correct, yung dyaryo talaga. Ididikit mo yan sa typewriting, okay na, di ba? May mga bagay na hindi na nadadaan sa gupitan ngayon. Oo nga. Pero yung... kinakailangan teki ka na. Oo, correct. Yun naman, bawa, assume natin na nakaano ka na screenshots and all that. Saan ipa-file yung case ng cyber libel? Like for example, sa Facebook siya pinost. O saan korte dapat i-file ito na meron ka ng screenshots and all that? Ang problema kasi sa cyber libel, hindi mo malaman talaga kung saan ginawa yung krimen. And it's even possible na yung original author nasa Amerika, and it actually becomes problematic. Kasi halimbawa sa Amerika, wala naman silang cyber libel or online libel. Dito lang merong ganung penalty. So hindi mo siya pwedeng i-demanda doon. Pero ang maganda dito, sabi ng Korte Suprema, kung saan ka nakatira, normally, pwede mong i-file kasi doon mo nabasa yung defamatory statements that are actually made against you. Nice. So, it doesn't have to be na kung sa ibang bansa, di ba? Wow. Okay. So yan. With that, so that's very enlightening, no? Pero ang dami pa talaga sana natin tanong. Pero important yung important last, yung kasi last na talaga. pagka kung saan nga ba dapat i-file yung kaso na yon. Anyway, Correct. yan Anyway, ako. Maraming salamat sa iyo.
Attorney Chico, for this. Correct. Because unfortunately, mga kautahan, we have reached the end of the segment. Maraming salamat, Attorney Chico, for sharing your expertise and your knowledge on the subject of cyber libel with us. Oo nga. At hindi lang tayo basta natuto pa tayo in a fun manner. Correct. Kasi nga nakakatuwa Saya-saya, siya talaga. no? Grabe. Kung pwede lang sana mag-extend. Pero di bale, siksik sa impormasyon at aral ang ating talakayan. At marami rin po tayong nakuhang mga hugot lines from Attorney Chico. So thank you, Attorney Chico, for that. Any parting words to our kahuntahan? Well, siguro ang masasabi ko lang, maging responsable tayo sa paggamit ng social media. Hindi porket merong social media, ibig sabihin, maaari na nating sabihin ang gusto nating sabihin. Kung magkamisan, kinakailangan matuto tayong magpigil. Di ba? At sa bandang huli, kinakailangan manaig ang pagmamahal, manaig ang pagpapahalaga. So isa lang ang masasabi ko sa inyo, kagaya ng madalas natin sabihin, daig ng maaga pang masipag, pero daig sila ng may connect. So yun na lang. Okay. Maraming salamat. Okay. Maraming Thank you. salamat, Attorney Chico. Mabuhay ka. At dyan po nagtatapos sa ating episode on Cyber Libel. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama ninyo sa amin today. Ako po ulit si Attorney Al Jomrani. Till next week, mga kauntahan. Thank you again, Attorney Chico. At ako naman po si former Judge Jing Uyenko Nolasco. Maraming salamat po ulit mga kahuntahan sa pagsama sa amin ngayong araw. Ingat po kayo lagi, ha? Samahan niyo po kami ulit sa next episode dito sa ating show na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.